Hello guys, ito po ang continuation ng BRP appointment. Nagsawa na po ako sa paninindahan sa sahog ng hamburger. Kaya po naupo na lang ako habang nag-iintay. O ito, may ispat na naman si Chakadal. At ito nga po ang naging feeling ng aming hamburger. At ito naman po ang aming french fries and soft drinks. Ayan po, pinahati na rin po pala ni Sweetheart yan. Bali, hati nga po pala kami. Kaso hindi ko po type ang lasa. Let's watch this. Hindi na ba? Namaangat? Kaya? Doon, ayun mo. Ano si mga itim? Ano si mga itim? Ano si mga itim? Doon tayo sa ano. Ano sila mga kaya? Nako. Ba? Yung mga itim-itim lang sila. Yung lang lumalasa. Kahit sabihin man po natanggalin ng berde-berde na nakalagay dyan, hindi ko talaga siya type. Kaya ang nagustuhan ko lang, soft drinks at saka french fries. Look at the Europa building. Wala lang, di ko alam kung anong klaseng building yan. Nagandahan lang ako. Kasaya din tingnan ng lugar na to. Ang daming mga buildings, mga establishmento, ang daming tao, parang Manila dun sa atin. Wow, look at that. Kaganda ng building na yun, oh. Parang kaharian ng Prinsipe Treyna. Kung ito naman kasama ko mayat maya, Diyos ko, hititbuga ng sigarilyo. Kaya hindi nabibilis ang aming paglalakad eh. Nandito na nga po kami papasok sa isang mall. Dito po namin kasi makikita yung station ng bus. Nagplano po kasi kami mag-bus para makatipid dahil daw po kasi ang tren ay medyo may kamahalan. Look ko, parang may Muslim paninda din po dito oh. Kaya lang po, mahal yung paninda niya. Nagtanong po kasi kami ng earphone, mahal. Lahat po nang napupuntahan kong mall dito, puro first floor lang po sila. Hindi tulad po sa Philippines, may second floor, may third floor. Kaya lang po ang kakaiba dito, tingnan nyo nga po yung kalapate. Oh. Ngayon lang po ako nakakita ang kalapating nagmomall. At saka yung mga kalapati po dito, kababait. Grabe, marunong po silang makisama sa tao. Hindi po sila yung tipong kalapati sa Philippines na natatakot sa tao, lilipad na agad dito. Oh. Nagwo-walking pa sila, nagmo-malling pa sila. At dito nga po sa kanilalagyan namin na to, nakita na nga po namin yung terminal ng bus. So bago nga po kami mag-inquire doon sa booth ng reception, nagplano nga po pala kaming umihi muna dahil ihing-ihi na nga po pala kami dito. Dito nga po ay papunta na nga po kami ng CR. At dito nga po ay kasalukuyan na nakaupo si Chakadal sa trono. Rumaraos na.
So pagkatapos nga po namin umihi, punta na po kami ng booth. Bagya lang po pala yung na-save namin. Halos 2 pounds lang po pala yung na-save namin kumpara sa sasakay po kami sa tren. At eto nga po, magwe-waiting pa nga daw po kami ng 1.5 hours. So habang naghihintay nga po kami ng oras, ayan, may mga kalapati na naman pong nagmomoling. Nakakatuwa lang pong pagmasdan. Wala po silang katakot-takot sa tao, sanay na sanay po sila. Para lang din po silang taong naninindahan dito. Nagsha-shopping din, no? Pumasok yung isa. Doon. Siguro na oo. Bibili soft drinks. Ayun yung isa. At dito nga po, ayan, nagtanong na po si sweetheart ko kung ito po ba yung sasakyan naming bus. Hanggang nagtanong na nga po kami sa reception kung paano po ba ang pagsakay dito. Kasi nga po first time nga po namin. Ngayon yung papunta nga daw po palang Portadown ay may oras at may number din po siya. Ngayon tinuro po kami sa number 16, dun daw po lalapag yung bus pagdating. 1:35 nga daw po ang alis. Kaya lang yung bus po na sasakyan namin ay wala pa po dito. Pero po sa pagkakataon nito, ayan, may bigla pong dumating sa number 16. Ngayon po, tinanong po ng sweetheart ko para makasigurado po siya na yan na nga po ang sasakyan namin. Ayan, lumapag po pala siya sa 15, di po pala 16. So, confirm nga po, yun na nga po ang sasakyan namin. Kaya lang, maghihintay pa daw kami ng 15 minutes. At eto nga po, nakasakay na nga po ako. Nauna po akong sumakay kasi nga po si sweetheart ay nandun pa po sa CR. So, ito nga po, kasalukuyan na nga po kami bumabiyahe papuntang Portadown pa uwi po. So, inisip po namin, pag bus po ang sinasakyan namin, pahinto-hinto po siya para magkarga po ng sasakay. Hindi naman po, dire-diretso naman po kami nakauwi. At ito naman po ang kaganapan ng mga anak ko sa Philippines. Dumalaw po sila sa titos ang Lola Mar nila. Ayan, mga busog na naman po ang inakay. Pinamili po sila ng tito nila ng isang balding mga tinapay para nga daw po pagdating nila doon o pag dumadalaw sila, may nakakain at may namimerienda po sila. Yan, sumasayaw pa po yung anak ko. Mahilig po talagang sumayaw. Bye!